Next. Since ito ay burn injury sa ulo, so dapat ito ay medyo maluwag. So kung napipitan ninyo, pwede nyo hatake dito sa likod. Okay? Ano po ang tatandaan natin kapag burn injury at gagamit tayo ng bandage? So, dapat basa or moist. Well, then kapag ang sugat ni patient ay avulsion, so may sterile gas tayo i-apply, ngayon pwede nyo himpitan dito naman sa likod para may pressure. Okay? Next, hindi natin siya pwede kaya na nakalaylay siya. So kailangan nyo siya okay? Then isabit dito sa talaga ba? Hindi ang request. Sir, kahit na kahit. Sasikipan siya. Hindi mo kasi ma'am tinanong, hinigpitan mo lang yata tayo. Nagre-reg ng mga kay pasyente. Okay, Ay, wait lang, nakapit bawal mo. patient, switch with your first aider, wala pong magtatanggal. Ay, wala tatanggal. Palit. Ikaw naman yung tumawas mo. Tama na ako. Basta dito. Tapos bagal mo. Para matry mo din ang 3 inch. Fold 3 inch inside. Diyan magkano siya wala. Tawag ka ng foreman. Gagante. Pag-higpit. Ah, sakit. Okay lang. Basta kausapin yung patient nyo. Sama naman. Pumasage pala. Okay lang. Isa akong klaseng TIA. Oh my God! Yung pilay ko. TIA ako. Pambawi tayo sa TIA. Sige. Kuya, yung pilay ko. Huwag ka mag-alala mo, sasabuyan ng pagmulya. Nawala lang. Para wala lang. Penis! Hindi ka pa sa ito po. Tabunan ka na. Sige, palikit na rin. Palikit. Alright. Lagi ka. Yes. Tama naman. Hanggang mamaya yan gagawin natin. Actually, hanggang last day nyo, yan ang gagawin. Tapos, contours natin. Huwag sa gilid ang tali. Sa cheeks. Kasi masakit yan sa baba. Okay na. Hindi ko pala nakawakan yung ano. Kasi mas madali ko lang kung hindi mo kayo na pasyente. Ganun. Ngayon, gagawa naman tayo ng tinatawag natin crack tap. Ano yung kanina, sir? Tapos na po, sir. Tapos ulit. Tapos, yung tinutulong mo sa mukha, face or back. Okay? So, kunwari, ang injury ni sir ay nandito sa right chest. Sir, hawakan mo po ito.
Nakatayo ba? Mamaya na panoorin yun. Ay, okay. Mas mabilis kung sasabayan nyo. Ay, harap kasi. Yes. Para sa video. Pagdating sa case, kung ang mga tumayo, may hirapan siya. Yung first aider, may hirapan. Mali. Binaliit yung first aider. First aider ka lang, mali ka. Okay, pagdating po half running base, itutupi naman po natin ito hanggang makarating sa lower chest area. So, pwede nyo hanggang dito sa area na ito. Okay? Pag sa babae po, kailangan, pagka gagawa na ganitong technique, kailangan po cover ang kanyang both breasts. Sasakto yan. Okay, sa lalaki walang problema. Sa babae kasi mahali siya tingnan kung ito lang ang lalagyan natin. Kailangan both breast. Okay? Then next, mag-i-square na po tayo dito sa may spinal canal. So dito lang po ang buhol. Okay, so pag nakapag-square na po tayo rito, then, tali po dito sa balikan. What up? Yan, pilitin nyo. Pag hindi po kaya, pwede po dalawang bandage. Pag nakapaglaban, sa bahay lang yung pwede na yan. Ayan, so ganyan po dapat ang okay po. Hirap po sa takdagan. Sumasama. Next is same technique sa paa at sa kamay for the burn injury naman pagdating sa hand and foot. Okay? So, pag hawak naman po natin yung patient, so kapag ang nasunog is kamay, ang hawak po natin yung patient is ganito. Okay? Pero, lagi mo tatandaan, kapag ang sunog po is nasa kamay or nasa paa, dito po sa fingers, yung sa pagitan ng ating daliri, lagyan po natin na masaang mula. Okay? Para hindi manikip. Para hindi magkikit. Sulog po buong kamay. Okay? Para hindi siya maging coating. Oo, kasi itatry yung pitikin yung ano, yung pangas. Pero hindi na kami Okay? So, gagawin po natin. So, apex po sa balikat. Muna. First fingers. Then, sir. Ano po? Then, hawak sa wrist. Okay? Then, yung apex po, pwede po natin dito sa kamay ni patient. Okay? Sige, sa pwede lang siya. Hindi natin alam kung saan galing siya, pero sunod yung kaliwat ka. Kabitaan. Okay? Kung makikita po ninyo itong parehas na end sa dulo, itutuloy po natin yan hanggang makarating sa kamay. Yan, ganyan po. Ibibilog po, para mas madali. Then, kabila po, ibilog po ulit hanggang makarating sa kamay niyo po. Okay? Okay. So, hawakan po ninyo yung tupi, baka may rapang kayo yan. Pagka patient po pasok, binulat nila. Di ba? Hindi naman yun. Balikan yung tupi.
kasi pabaliktad din yung tingin. Tama naman siya actually. Okay. Next is yung natural pain. Please cross natin dito sa taas. Please cross lang ha, huwag bubuli. Then next, ikot pa sa ilalim parehas. Pupunta sa taas. Pagkatapos, square knot po tayo. Okay na? Next is yung apex na sobra dito sa kamay. Hindi natin kumalisan para matago natin yung na. Wala naman sa pagkatao. So dapat po, isa ka may galaw yung kamay mo? Close mo. Okay. So ganito po, dapat magdulwa. Ayan, ganyan, nagkakaroon. Okay po? Tapos dapat mo hindi pinapasok ng dumili. Ay, naman. Ito ay. Ay, siya. Ito nga. Forehead injury. Bukol sa noo. Yan, kasi kaka-cellphone. Ay, sorry. Tumama dun sa ano, sa poste. Hindi pa naman tumatama tayo. Tataya pa lang po. Okay. 5 points yan. Yung kaka-cellphone mo, dapat ka talaga pag sumalakpak ka dyan. Kaya hindi pa sila. Kasi sisihin mo pa. Sino nagsara ng pinto? Okay? So for the forehead injury, kailangan tayo ay naka-narrow cravat. Narrow cravat yung pinakamaliliit. Ang mag-narrow cravat lang ay ang first aider. Patient, observe. Okay, for the forehead injury, ngayon gagamitin natin ng palatandaan ang logo ng Red Cross sa triangular bandage para alam natin kung nasaan ang injury ni patient. So, kung wala ang injury ni patient ay nasa left area. So, ganun po ulit, above the eyebrow. Then next, ikot. Then, since kailangan natin mag-apply ng pressure, ang square knot ay dapat nandun sa injury area. So, medyo may ito na. Then, square knot. Handa. Uy, masakit siya. Umiikot to. Magalaw ko yung band. Awit siya talaga na mga conscious yan. Okay, nasa na po unconscious? Okay, so dapat lahat po tayo ay then pakikuha po yung kandila ng tukit at yung bayabas na yung sinuno. Ilalagay. So right ear injury. Pero pa-press ako sa kaya. Teka. Hindi ka napan sa list. Yan. Next is, ikot ko natin dito sa baba at sa puluhan. Okay? Then, mag-twist tayo dito sa may simple ko kumuha. Okay. Then, dito sa taas. Above the eyebrow. And then, ang square po natin is kung nasaan yung injury area, which is okay. Langit, ano yun? Kunwari nagkamali pero sinadya mo.
namin itali nyo sa leeg. Nakatalimod ka Sa baba ng puwanta. Isang dumulas lang yun kasi walang buhok. Nasa leeg, dumulas ng puta pagkat. Shoulder and hip. Okay? So, combination ito ng narrow at saka ng semi-pro. Araw. Ayan, madam, dapat magawa mo ito yung patient mo, injured dyan. Oo nga eh. Bukod pa. Maga yung likod. So, dapat ang patient. Okay? Thank you, sir. So, next, ang gagawin naman natin is shoulder at saka hip. Harap ka dito. Para makasasakit. Hawakan mo. Tabla ka rin. Matang ba ito? Kasi isang dito. Ako dito. Kaya nililito mo sila. Kita mo, di malaman kung anong unahin mo. Buhol din eh. Buhol din eh. Kasalanan mo yan. Ikaw kasi yung ginagawa. Okay? Next. I-open naman natin sa pagdating dito sa shoulder. Para ma-cover po natin. Ano kasi na shoulder? Ano ba yan? Shoulder. Hindi alam ang parts ng body. Shoulder. Hindi sa shoulder. Balikat. Paano kasi ang alam niya, baby English. shark? Yun yung tinuro kahapon. Shoulder knees ito. Talaga ba? Taas pa. Pero ba't di kita nakita doon kayo sa adult PPP? Ganun ba? Okay. So, nakakano na lahat. Next. Ikot sa ilalim ng PPP. Okay. Then, open ulit. Good. Side view. Then, sa ilalim na PPP. Siya yung dapat ito. Yeah. Lubot. Lubot niya. Yeah, po. Pagkabukod mo na ng YouTube. Hindi siya normal lang yan. Sakit? Sabi mo dapat po. Sagi lang yun. Pakita na. Ano naglara-J po pala yan? Ayan, so dapat po, yan. Cover po ang balikat. Cover po, switch. Cover ang pagkikat. Okay, ang next natin, arm, forearm, thigh, and leg. Alam niyo po ba ang arm at forearm? Siguro naman sa thigh at saka sa leg, hindi kayo magkakamali. Ano ang difference ng thigh at saka ng leg? Malaki at maliit. Taas mababa. Palo-palo kasi, no? Pero, pati sa chong. Sana lang po marami na. Sa pag-code ng laki. Manginasal. Hindi kasama ng wings ko. Rest pa. Gutom na pala. Gutom na. Okay, so lahat na tayo, naroon na ba? I mean, first aiders pa rin. Okay, sige sir. Sir, pwede ka na sumisa. Sige. Okay. So, si Kamote Rider tumulo, sugatan sa kamay. Can't let go. Okay. So, ang sulat, bahala kayo kung nasa ng sulat ko sa bahay. Ayan. Yes, sir. Anong guluhin? Gawin mo muna fresh Maranjum challenge. Huwag yung pag bumalik. Okay, so gawin po natin, nilalaban po natin ang regular bandage. Okay? Kailangan malapit sa Boy. Hindi, yun lang. Tuwa pala kasi. Okay, so ganito po. Yun nandito sa kamay, ang tupi po is papunta sa atin.
Ma'am, siguro mo makuha yung sugat niya dyan. Hindi nag-a-adjust yung sugat. So, kung yan yung sa akin kasi kung nga maliit yung sugat, so, i-adjust nyo syempre. So, dapat yung tupin mo ma'am dito sa may part mo sa'yo, kung i-adjust mo dun sa sugat. Yan. So, madali lang po, siguro yung magkakamali. So, yun nandito sa side ninyo, ikot, papasok yung patient, papalit sa side ninyo. Para maligid. Then, yung sa patient, papunta sa inyo, sa ilalim. So, baliktaran lang to. Then, wala pong i-square nut kung nasaan ang sugat. Huwag sa dista. Kung ang sugat po is nasa ibabaw, ang square nut nasa opposite side, nasa ilalim. Ilalim. Para maiwasan po. So, straight muna tayo. So, pag ang sugat ni Sir ay nandito sa may loob na elbow na pa. Dito. Loob ng elbow. Loob ng elbow. Alak-alakan? Pulot-pulutan na po. Alak-alakan? Pulot-pulutan na po yan. So, dito po. Sa loob ng elbow. Sir, pwede ka na sugat. Ayan, so, madali lang po dito. So, ganito po. Then, cross lang po natin. Cross muna. Hindi cross lang. Cross. Tapos twist. Pagka-twist, ikot ulit. Then, ang square nut po is nandito sa opposite side na sugat. Opposite side. Huwag mag-square nut sa may sugat. Huwag Ay, maging ito sa ba yung dista. sugat? Kung X nyo, go. Hindi na kaya. Hindi na lang. Ha? Ikan po. Kaya ba? Kasi may sugat pa, diba? Kala ko yung ulo. Tawag natin bended elbow or bendo knee. Ang sumunod naman ay mismo sa siko. Share ko na tuga sa pagkakabay sa motor. Next slide sa PWD kasi hindi naman siya dapat dumaan. Pero doon dumaan. Okay? So ang gagawin lang po natin is natapal po natin yung sugat. Kung medyo maraming sugat, pwede nyo para makover natin yung elbow. Okay? Dito po muna para lagi balik. Then, twist. Naka-twist na po. Okay, pagka-twist, yung nandito sa atin, na side natin, pasok sa kamay ng patient. Okay? Then, yung patient, pasok sa bikini. Ngayon, pag mahaba pa pwede nyo pa, hindi pa natin sa pang-lessons. Pero pagka tingin nyo alangan nila, square nut po. Square nut sa may 4R. Yan, so yan, taas ang kamay. Sir, wala akong choice. Kunin nyo na lang. Hindi nyo na kailangan parang sa. Okay, next is yung
tinatawag natin kapag ang sugat naman is nandito sa palad. Open valve. Pinapit na ko yun. Dati ng maikling part ay nasa loob ni patient. Sa loob. So walang problema kung baliktad ha. Pwedeng maliit ang part sa loob ng patient or sa inyo yung part na maliit sa labas. Ano problema dyan? So yung maliit na part, ito po natin, papunta sa atin, papunta sa pusuhan. Yes, yeah, sa kanila. Next is, ngayon, yung mahaba naman, yun naman ang ibababalot natin sa sugat. Okay? Gawa tayo ng parang dito. Parang yan. Then wala pong mag-i-square nut sa pulsuhan na. Ang square nut po dito sa may likod ng palm area. Then tago ang Pag-gilitin nila pa yung partner parehas tayo. walang magtatali sa pulsuhan. Baka kasi may higpitan to, gamit pa rin yung okay. Ang objective lang yan sila na Tapos pakyaw. pag-usapan ba yan once na amputated? Boxing ka na po. Ayan, just over. Tama ba yun? Diba? Naman